good thing to be in the house of the Lord. Last Monday we had our prayer meeting, and we had the privilege of hearing an old-time song. And before I get to the Word of God, I want us to hear this song one more time. But I'd like us to read our text first. It says here, "To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen." The title of our message today is His Blood. And as I was saying, the last Monday, I was already, every Monday I always think of what am I going to preach again the following Sunday. And I was inspired by that song, and so we shall hear them again today. Let's welcome Brother Stephen and Sister Beth. First time I had hope, faith
Thank you very much for that song. Wonderful. Today we are on the seventh message on our theme, getting a grip on our salvation. And I just thought that the series is not going to be complete without mentioning the blood of Jesus, because the blood of Jesus was the one who bought us from our situation. It is the blood of Jesus that covered our sins. It was the blood of Jesus that was used to purchase us back. I'd like to start with a little trivia. Sabi po nila, one blood donation could save up to 3 lives. How many of you have donated blood to the Red Cross? Would you, or in any other means, have you donated any blood? Lift up your hands if you are a blood donor. Oh, just 4? I think I'm going to call the Red Cross to come to life. Donating blood saves lives. And did you know that your body produces, I think, more than 1 billion cells of blood every day? So you don't have to worry that when you donate blood, nawalan ka ng dugo sa katawan. Nare-replenish po siya kaagad. In one day, your blood is going to be replenished. And so, there is nothing to worry about na nag-donate ka ng blood. Another thing is, maganda raw na nag-donate ka ng blood sapagkat nare-replenish yung maruming dugo. Okay? Now, I said this, that one blood saved up to 3 lives, but this is nothing in comparison with what Jesus did on the cross of Calvary. Sabi po, the blood of Christ has the power to atone. Ang dugo daw ni Kristo ay may kapangyarihan na pagtakpan. Atonement means to cover. May kapangyarihang pagtakpan ang walang bilang na mga kasalanan na ginawa ng walang bilang na mga tao sa buong panahon, simula panahon hanggang ngayon. Amen? Hallelujah. Throughout the ages, lahat ng ang pananampalataya ay nasa dugo ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. If there is anything that we have hope for, it is the blood of Jesus. Because that blood was already spilled 2,000 years ago. 2,000 taon na nakakaraan nung ibinigay ng Panginoon ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, at magpahanggang ngayon, ang dugong yun ay makapangyarihan pa rin. Ang dugong yun ay epektibo pa rin. At ang dugong yun ay para sa lahat ng tatanggap sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. Sabi po ni Charles Spurgeon, morality may keep you out of jail. Kung ikaw ay may moralidad, kung pakiramdam mo o akala mo sa sarili mo na ikaw ay matuwid, it will keep you out of jail. Hindi ka makukulong. But it takes the blood of Jesus Christ to keep you out of hell. Amen? Mas katakutan mo ang darating na paghuhukom. Bakit? Pagka ikaw ay hindi natagpo ang matuwid sa harap ng Diyos, sa harap bagsak mo. Amen? Amen? And yet, the only thing that makes us righteous is not us. Alam na po natin yan in many weeks that you have been with me. Alam natin na wala tayong magagawa patungkol sa ating kaligtasan. Ginawa lahat ng Panginoon. Yes. And if we trust in the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary for the payment of your sin,
it is going to keep you out of hell. Amen. Now that is good news. Amen? This week, I was bothered. Tapos na yung sermon, nagawa ko na siya. And suddenly, mayroong question mark na, may question na pumasok sa isip ko. Ang katanungan yun ay ganito, anong kaibahan ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa dugo ng tao? Tao rin naman siya. Anong pagkakaiba ng dugo ni Jesus? Why is it that the blood of Jesus is so precious and so special? Walang katulad. Hindi naman siya type O. Hindi naman siya type AB or whatever type. Hindi ko alam kung may type. Wala pang type noon. Hello? Yes. Okay? Anong kaibahan ng dugo ni Jesus sa dugo natin? Well, I searched and I read a lot, and there are a lot of views na makikita mo sa internet. May nagsasabi na walang kaibahan, may nagsasabi na malaking pagkakaiba. Ngunit isa lang ang alam ko, may pagkakaiba. Bakit? Because the blood of Jesus is precious because, hallelujah, wala siyang, hindi siya nanggaling sa tao. Okay, hindi siya nanggaling kay Jose. Okay? Maalaala nyo, nung tayo ay nasa dati pang pananampalataya, naniniwala tayo na si Jesus ay ipinanganak immaculate conception na tinatawag. Okay? Ano ibig sabihin ng immaculate? Pure. Pure conception. He was born by a virgin. Berhen si Maria nung ipinanganak siya. Walang similya ng lalaki. You understand? And the blood of Jesus is not tainted by the original sin. Bakit? Kasi nga, genetics yan. Okay? Bakit tayong lahat makasalanan? Hindi ka pa gumagawa ng kahit ano pa man, nasa sinapupunan ka pa ng iyong nanay at tatay, makasalanan ka na. Bakit? Kasi nga, sabi ni David, in sin did my mother conceive me. Nang dahil sa kasalanan, ako'y ipinanganak ng aking nanay. Bakit sinabi ni David yun? Sapagkat tayo ay lahi ng makasalanan. Amen? Minana natin ang kasalanan ni Adan simula pa noon hanggang ngayon. Ngunit si Jesus, hindi niya minana ang kasalanan ni Adan. He is the new Adam. Amen? And so dahil siya ay unblemished, siya lang ang makapagpapayad ng ating kasalanan. Amen? Amen? And alam niyo, noong unang panahon, ang bayad sa kasalanan, dugo lagi ang bayad sa kasalanan. Yes. Kaya nga, sinabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya pala nung unang panahon sa Old Testament, pagka sila ay sasamba, okay? Pagka sila ay sasamba sa kanilang Diyos, dala-dala, hila-hila nila ang mga tupa, at kung hindi sila makapag-provide ng tupa, kahit na yung ibon lang ng pigeon na lang ang kanilang dala kasi mahirap lang sila. Sapagkat ang dugo nun ang bayad sa kanilang mga kasalanan. Amen? Lagi kong sinasabi ito sa inyo, kung marami kang kasalanan, di marami kang hila. Amen? Napaka-madugo ng panahon ngayon, at kung lahat ng dugo ay iipunin sa lahat ng tupang kinatay nung unang panahon ng dahil lang sa kasalanan ng tao, there will be a river of blood. Amen? And yet, hallelujah, Jesus offered His blood once and for all humanity. Amen? In the Old Testament, hindi lang isang beses nila gagawin yun. Bakit? Kasi hindi lang sila ilang beses na gumagawa ng kasalanan. Maaring araw-araw katulad natin. Amen? Lahat ng hindi na nagkakasala, pwede nang lumabas. Okay? Hallelujah. Amen? Hallelujah. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. And so today, how precious is the blood of Jesus? Ano ang relevance ng dugo ni Jesus sa ating kaligtasan? Okay, when I did this message, I went to the internet and I tell you, there are a lot of alam niyo, pag nag-search ka sa Google, bibigyan ka ng 1,000 entries.
And there are some that says that there are 30 things that Jesus' blood is good for us. There are items there that said that there are 17, there are 15. I only choose 4. Kasi magkakapareho lang yung, kaya dumami sila, magkakapareho lang ng sinasabi, ang pinatutungkulan. And so, may 4 na bagay na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga ito, patungkol sa dugo ng Panginoon. And my goal this morning is, lalabas ka dyan na may kumpiyansa. Lalabas ka na may assurance ka na binayaran na ng Panginoon ang iyong kasalanan. Amen. Lalabas ka na may kagalakan sapagkat pagka tinanggap mo ang Panginoon as Lord and Savior of your life, you have been set free at patuloy kang nililinis ng dugong ito magpahanggang ngayon. And then, all the things that you have ever done in the past ay binura ng dugong ito. And so, alam nyo, katulad ng awiting yun, it is not only touching, there is anointing in that song because it is true. Tunay na sinasabi ng awiting yun na the blood of Jesus has indeed set us free. Amen? Okay. And so may 4 na bagay na gusto kong baunin mo ngayong umagang ito at pagbulay-bulay mo the whole week. First things, the blood of Jesus is redeeming. Okay? Ano yung redeeming? Basahin po natin ang text. Ephesians chapter 1 verse 7. Sabi po doon, in Him, sa Kanya raw ay meron tayong redemption. Sa Tagalog, ang redemption ay tubos. Pag may isinanla ka, tutubusin mo. Ano ibig sabihin ng tubos? Binili mo ulit. Hello? Binili mo ulit. Buy back. Okay? Yan po ang tunay na kahulugan ng pagtubos. Binili ka ng Panginoon. The Lord bought you back. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, the forgiveness of sins, okay? Ang kapatawaran ng mga kasalanan in accordance with the riches of God's grace. Alam niyo, sa Greek, nakakatuwa, may 2 kahulugan ang word na redemption. Okay? At hindi po ako mahilig sa Greek, kaya lang napakahalaga na malaman nyo yung root word, okay? Ang unang word sa Greek ay agoracho. Okay? Say that word with me. Agoracho. You are so good. Okay? Agoracho. And the related exagoracho, buying or purchasing. So sabi ko kanina, pagbili or pagbili. The source of the term is agora. Ang ibig sabihin ng agora ay marketplace. Pagpupunta ka sa magmamaysong ka, bibili ka ng something. Hello? And the root idea of the derived verbs and nouns refer to buying and trading in the marketplace. In the New Testament, sa Bagong Tipan, sa Bible, they are used to denote spiritual purchase or redemption. Kaya hindi po mahirap intindihin ang redemption sa lahat ng Sion. Ito ang hindi mahirap intindihin ng Pilipino. Okay? Bakit? Lahat po kayo nagsanla. Okay? Nakaranas, lahat na nakaranas magsanla. Taas ang kamay. Oo. Merong iba nagsisinungaling. Hallelujah. Sabi niyan, spiritual purchase or redemption. The other term is lotruo. Say the word with me, lotruo. Along with its related forms, meant to release from captivity, pakawalan sa kanyang pagkakabihan. It carried an even stronger meaning than agoracho, and is being the noun rendered here as redemption. The word is used to refer to paying a ransom. Hallelujah. Hindi po kailasanin kung anong ibig sabihin ng ransom. Ito po ay bayad para sa buhay ng isang tao upang pakawalan. Amen? Amen. So, ransom in order to release a person from bondage, especially that of
slavery. And so pag naintindihan niyo itong dalawang ito, ikaw ay biniling mag-uli ng Diyos. Ikaw ay binayaran ng Diyos ang iyong ng ransom, ang iyong pagkakabihag, at ikaw ay kanyang pinalaya. Amen. Amen? Now, the word redemption is complete in our mind and in our understanding. Dalawa ang ibig sabihin nga ng redemption. At yun ay ang pagbawi, okay? Which is pagtubos. At yung pangalawa ay bayad sa pagkakabihag ng isang tao, ransom. Amen? Tayo pong lahat ay isinanla ng Diablo sa sanglaan ng sanlibutan. Kaya very familiar po sa atin itong Palawan Poncia. Amen? Okay? Yung iba po. Okay? Okay. Yung Palawan Poncia. At, you know, every time na magsasanla ka, bibigyan ka ng resibo. True or false? At sa ibaba po ng resibo, may nakalagay na redemption period. Nabasa nyo? Redemption period. Kung kailan mo siya tutubusin. Now, my idea of what Jesus did is like this. Tayo nga ay isinanla ng Diablo ng kasalanan. Okay? Sa pasanglaan ng Diablo. Wala nang tumubos sa atin. Okay? In fact, schedule ka na para masubasta. Amen? And then suddenly, the Lord Jesus Christ came into your life. Okay? Wala ka ng pag-asa dahil. Kanya lang, kinusa ng Panginoon na lumapit siya sa iyo at kinuha ka niya doon. Okay? Nilinis ka niya, binili ka niya ulit. Amen? Alam mo yung pagpupunta ka doon sa sanlaan, merong box doon nakalagay na napakaraming relo. At yung mga gustong magkarelo na tumitingin sa puntong ng relo na nandun sa box. Pinagpipilian na lang. Ganon ka-miserable ang buhay natin. Amen? But Jesus chose us all. Pinili tayo ng Panginoon, binayaran niya ang ating kasalanan. At tayo ay nasa kanyang kamay na. Amen. So, hindi po mahirap magsanla, hindi po kayo ini-encourage na magsanla. Illustration lang, okay? Ibigay ang phone ticket na may pirma sa branch associate. Hintayin na tawagin at ibigay ang kaukulangang bayad para sa iyong sanla. I-check ang alahas bago umalis ng branch. Amen. Anyway, I covered that one already. Here is what the Bible says about redemption. Nalalaman nyo, for you know, that it was not with perishable things. Hindi daw sa mga bagay na nawawala or na nagpe-perish, katulad ng silver or gold, na kayo ay tinubos from the empty way of life. Alam niyo nga naman ang pagka mag-look back ka, magbabalik tanaw ka sa iyong nakaraan, ang buhay mo empty. How many of you will say amen to that? Amen! Kahit na marami kang pera, empty pa rin. Yes. Amen? And then, the empty way of life handed down to you from your ancestors. Now, habang binabasa ko ito, the Lord pointed to me na tayo raw ay product ng ating mga pamilya, produkto tayo ng ating mga ancestors. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Tayo raw ay binili. Tayo raw ay binawi. Tayo raw ay tinubos ng napakahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tupa na pinaslang at siya ay walang dumi at walang depekto. Bakit sinabi niya dito na walang dumi at walang depekto? Kasi noong unang panahon sa Old Testament, hindi tumatanggap ang Pangulong Pari
tabernacle ng isang alay na pilay. Yes. Amen? Kaya huwag ka magbibigay ng alay sa Panginoon na pilay. Okay? Pagka mag-o-offer ka, huwag mong salumuking gano'n. Tapos ilalagay mo doon sa ano. Okay? Medyo tansyahin mo ng kaunti at ilagay mo doon sa sulo. Amen? Bakit? Para kanino ka. Okay? Hallelujah. Walang blemish. Okay? Pagka may kulani, hindi pwede. Pagka cross-eyed ang i-offer mo kay Lord, hindi pwede. Hello? Ano yung istino? Yes. Napakahalaga ng dugo ng Panginoon. Okay? Wala siyang kasalanan. Sinless siya. Wala siyang defecto. Kaya katanggap-tanggap siya sa Diyos Ama. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. And so that is the first thing that is concerning the blood of Jesus. It is redeeming. The blood of Jesus redeems us from all sins. Amen? The next one. This brings us to the second. Purifying. Ano yung purify? Cleansing. Naglilinis. Ang dugo ng Panginoon ang siyang naglilinis sa atin. Now, nung nakaraang linggo, we talked about sanctification. Did we not? Yes. Yeah. We talked about sanctification. Paglilinis ng Diyos. And sanctification is progressive. Now, the very thing that God uses to sanctify us is the blood of Jesus. Ang dugo ng Panginoon ang naglilinis. It is very interesting. One of the things in life na napakahirap tanggalin pagka nag-blemish ang iyong puting damit ay ang dugo. Napakahirap alisin ang dugo. Hello? Kayo na nasa inyong sa trabaho ninyo, alam niyo yan. That the blood is a taint. Okay? Pagka napatakan ng dugo ang isang damit, napakahirap puspusin, napakahirap alisin. And yet, the blood of Jesus is the most effective detergent for sin. Amen? Hallelujah. Sabi niya ni John, if we claim to have fellowship with Him, kung sinasabi daw natin na tayo ay may pakikipag-ugnay sa Kanya, ngunit lumalakad naman tayo sa kadiliman. Amen? Hallelujah. Tayo raw ay nagsisinungaling at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Amen? But if we walk in the light, kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, katulad na siya ay nasa liwanag, meron tayong fellowship or ugnayan sa bawat isa. And then he said, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Anong nakaraang linggo, sabi ko sa atin, although wala tayong kinalaman sa kaligtasan, si Lord lahat ang gumawa. Pagdating sa sanctification, hindi siya monergism, synergism. Pakikipagtulungan. You need to cooperate with the Holy Spirit. You need to cooperate with God. Kaya sabi dito na kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, so sino daw ang dapat lumakad sa liwanag? Tayo. The Holy Spirit cannot take our place in walking in the light. We have to walk in the light. Amen? And pagka tayo ay lumalakad sa liwanag, nagkakaroon tayo ng fellowship with the Trinity, with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And pagka ginagawa natin yun, the blood of Jesus cleanses us from all sins. Maraming nagtatanong, akala ko ba tayo ay pinatawad na ng Panginoon? Oo nga, pinatawad na tayo. Ngunit patuloy pa rin tayo nagkakasala. Pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Nililinis niya tayo. Binabanal niya ang bawat isa sa atin. Amen? Hello? And so, it is not salvation that is the ongoing process. It is holiness and maturity that is an ongoing process in our lives. Amen? Kaya kapatid,
ako may pag-asa sa iyo. Pag nakikita ko may pag-asa ka pa kasi nandito ka pa. Yes. Hello? Habang dumarating ka dito, may pag-asa ka. Yes. Bakit? Eh kasi nga, ito lang yung panahon na maririnig mo ang katotohanan. Dahil sa katotohanan, magkakaroon ka ng fellowship with God. Yes. Kaya tsaga-tsaga lang, magbabago ka rin. Amen? Hello? Tsaga-tsaga lang, magbabago ka rin. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo ay dapat magbago. Pati ang speaker ninyo ngayong umagang ito ay may pagbabago pa. Amen? From glory to glory yan. Amen? Kaya minsan, pag nadi-discourage ako sa isang mga mananampalataya, lagi akong nare-remind ni Lord, habang mabalatin pa yung taong yan, okay? Kahit na nagbibigay sa iyo ng kabigatan ng loob, hallelujah, may pag-asa pa siya. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kung alam mo lang. Ang kalagayan natin ng buong mundo ay katulad niya. How many of you would believe if I will say that the whole world is sick? Yes. We are living in a very sick world. And that sick world is lying on bed. And he is on the in the ICU, intensive care unit. And they have tried many things already. Sinubukan na ng mundo ang napakaraming bagay. Reformation, world friendship, modernism, culture, pacifism, at napakarami pang ism. Okay? And yet the world is still sick. You know why? Because they neglected God's prescription for the world's sickness. They neglected the remedy. And what is the remedy? The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses me from all sins. And by the way, it is not only the world that is sick in general. A lot of people are still sick today. And some believers are sometimes sick. Okay? Hello? Yes. The only thing that can change you, the only thing that can remedy your situation is the blood of Jesus. Amen. Amen? In Hebrews 9 verse 14, ito po sinabi ng salita ng Panginoon, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Hallelujah. Now, tingnan nyo ang kasi nga, verse 14 lang ang nakalagay dito. Sabi niya, how much more? Okay? Pagka nakita nyo yung statement na yan, how much more, ibig sabihin, mayroong comparison. May comparison. May ikino-compare si Apostol Pablo, ang writer ng Hebrews, sa dugo ng Panginoon at sa iba. And he was comparing this to the blood of animals. The blood of the sacrifices that were killed during the Old Testament. Sabi niya, the blood of the Old Testament animals offered to God cannot cleanse their conscience. Alam mo yung konsyensya? Lahat ng tao may konsyensya. Kahit criminal may konsyensya. Okay? It is the ability to know right from wrong. Eh kung meron tayo noon na the ability to discern between right and wrong, bakit may mga criminal? Kasi sinusuppress natin yung truth. Amen? Pwede mong isuppress ang iyong konsyensya. Okay? Hallelujah. Pag ang konsyensya mo nagsasabi, huwag kang papatol dyan, scam yan. Pero ang puso mo nagsasabi, ito na. Okay? So, natalo ang konsyensya. Bakit natatalo ang konsyensya? Kasi ang konsyensya defiled. Bakit siya defiled? Dahil sa ating libo. Okay? Anong libo? Confusion? Hindi. Lust. You understand? Kaya tayo nagkakaroon
Kaya nga, hopeless ang sangkatauhan. Hopeless tayo maliban na kilalanin natin that Jesus, si Jesus na siyang nagbigay ng kanyang banal na dugo upang tayo ay malinis. Hallelujah. He is going to cleanse our conscience sa mga gawa na humahantong sa kamatayan. And many of those acts that we have, and all sin leads to death. And instead of that, we must serve the living God. Maglilingkod daw tayo na may maayos na konsyensya nang dahil sa dugo ng Panginoon sa ating buhay na Diyos. Lalo nung ako'y maliit pa, one of the first songs that I remembered singing was this song. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Do you know this song? Yes. Will you sing with me? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Sino na magbibigay sa akin? Okay? Alam niyo, nakarang ilang linggo sabi natin tayo ay pinihisa ng Diyos ng kanyang katuwiran. Amen? Alam niyo, pagkakit mo sa langit, hindi ka hubad. Okay? May damit ka. And that is the cloth of righteousness. Okay? Ang damit na yun, puti siya. Why? Because it is cleansed by the blood of Jesus. Amen. Amen? Si William Bridges, sabi niya, kung ang guilt ng kasalanan ay napakalaki, that nothing can satisfy it but the blood of Jesus. And the filth, ang dumi ng kasalanan ay napakalaki, that nothing can fetch out the stain thereof but the blood of Jesus. How great, how heinous, how sinful must the evil of sin be. Alam niyo, minsan pinagtatawanan lang natin ang kasalanan. Minsan binabaliwala natin, lalo na pagka yung mga kasalanan na hindi masyadong heinous sa ating pananaw. Okay? Lahat po ng kasalanan ay heinous. Because all the sins that we ever made, it was the reason Jesus died on the cross of Calvary. Yes. Amen? So sabi ng ni William Bridges, napaka-heinous. I don't know what is that in Tagalog, but pagka gumawa ka ng isang heinous crime, ito na yung crime na walang kapatawaran sa husgado. Okay? Pumatay ng tao, nag-rape ng bata, and yun ang tinatawag natin na heinous crime, karumal-dumal at na gawa ng kasalanan. And so sabi niya, how sinful, napaka-makasalanan ng evil of sin be. My friends, my prayer this morning is the Lord is going to let you understand the depth, yung lalim, yung tindi ng ginawa niya para sa iyo at para sa atin. Amen? That brings us to number 3. The blood of Jesus is not only, number 1, redeeming. It is not only purifying, it is reconciling. Yun daw ang nagre-reconcile sa atin sa Panginoon. Bakit tayo kailangan natin i-reconcile sa Diyos? Sapagkat lahat tayo, nung tayo ay makasalanan pa, kaaway tayo ng Diyos. Hello? Lahat ng makasalanan, lahat ng walang ugnayan sa Diyos ay kaaway ng Diyos. In fact, sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay nagngingit-ngit. Okay?
sa kasalanan. At lahat ng walang ugnayan sa Kanya ay kaaway ng Diyos. And so, sabi dito sa Colossians 1:19-20, for God was pleased, nalugod ang Diyos, to have all His fullness dwell in Him. Okay? Ang replika ng Diyos Ama ay nasa Diyos Anak. Hallelujah. At sa pamamagitan niya ay nagbate, nagkaroon ng reconciliation sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. In fact, hindi lang tao ang nireconcile ng Panginoon sa kanya, maging ang mundo man, maging ang buong universe na reconcile nang dahil sa ginawa ng Panginoon. Why? Because when sin entered the world, there was chaos. Okay? Nagkaroon ng kaguluhan, hindi lang sa mundo, kundi sa buong creation. Okay? In fact, in Romans, sabi ni Apostle Pablo sa Romans, the whole creation is groaning. The whole creation is groaning, waiting for the sons of God to be revealed, upang matapos na ang paghihirap. Okay? Bakit napakarami ng alam niyo, ang buong mundo ay hindi paganda ng paganda. Ang buong mundo ay pasama ng pasama. How many of you would say amen to that? Yes. Kahit ng ating environment, ang buong mundo ay pasama ng pasama ang kalagayan. Okay? Yung mga ilang species na ng hayop ang extinct. Tao na lang yata ang hindi na i-extinct. You understand? Alam niyo yung instinct? May mga hayop ngayon na wala ka nang makita kasi namatay na silang lahat. Okay? And so, whether things on earth or things in heaven, by making peace, it was the blood of Jesus that made peace. If there is anything that will solve the problem in Israel, it is the blood of Jesus. Sasabihin mo sa akin, paano na ang blood of Jesus can solve the problem of Israel and the Palestinians? Well, they are like that because the first one, Israel, even if they are the chosen people of God, did not believe in the one who gave His blood on the cross of Calvary. In fact, ang nangyayari ngayon sa Israel ay judgment ng Panginoon. Hello? Yes. Okay? At ang nangyayari sa Hamas, judgment din ng Panginoon. Kasi mas lalo silang makasalanan. Bakit? Eh kung hindi nga ang Israel, hindi kumikilala sa Panginoong Jesus, yung Hamas pa kaya. You understand what I'm saying? Yes. And so, God is making peace through His blood shed on the cross of Calvary. Minsan, napakahirap intindihin, paano tayo na-reconcile sa Panginoon? Well, nung makita ng Panginoon ang dugo ni Jesus on the cross of Calvary, umuupa ang kanyang galing. Amen? In the same way na pagka ginilitan ng isang hayop noong unang panahon at ibinuhos yun sa mercy seat, sabi niya, when I see the blood, I will forgive. Okay? Every time na makita ng Panginoon na may dugo dyan, para bang binayaran na yung kasalanan. Kaya noong unang panahon, ang bayad ng ating kasalanan, dugo ng hayop. Ngayon, ang bayad ng ating kasalanan ay dugo ng anak ng Diyos. Yes. And His name is Jesus Christ. Sasabihin niya sa amin, paano umuupa ang galit ng Diyos sa atin pag nakita niya ang dugo? Okay, example, lahat ng nautangan na tapos hindi nagbayad, taas ang kamay. Ano ang damdamin ko yun sa hindi nagbayad? Masama ang loob mo. Okay? Eh, minsan sasabihin mo, hindi nabagay, sila na magbabayad niya, pero masama pa rin ang loob. Hello? Kung pwede lang, nakurutin mo siya ng 1,000 kurot. You understand? At lahat ng kurot na yun ay puro sa singil. Okay? Hallelujah. Kaya lang, ano kaya ang nangyayari sa'yo? That out of the blue, sa kape-pray mo doon, saan magbayad na siya. Sa kape-pray mo, isang araw dumating, nagbayad ng buo
may interest pa. Ano mangyayari sa'yo? Galit na galit ka sa taong yan, pero suddenly, nung makita mo yung pera, ano nangyari? Nawala ang galit. Lahat ng ginawa niya, lahat ng panahon na nangingit-ngit ka, lahat ng mga gabi na hindi ka makatulog. Hallelujah. Wala na. Amen? Ayan, utang pa lang yan. Si Lord, nakita niya ang kabayaran ng kasalanan ng tao. At ang nagbayad ay ang kanyang sariling anak. And His name is the Lord. Amen? Tumubupa ang kanyang galit. Hindi na siya galit sa iyo, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, uy, hindi na siya galit sa iyo. Si Lord, hindi na siya galit sa iyo. Isa na lang ang kailangan mong gawin, isa na lang ang kailangan mong gawin. Tanggapin mo ang inialay niyang dugo para sa iyo. Amen? And how do you do that? Just by saying, Lord, ako po ay naniniwala na ako ay mahal mo. Ako po ay naniniwala na lang dahil sa iyong dugo ay bayad na ang aking kasalanan. Lord, tawarin mo ako na hindi ako makapayag ng utang sa iyo. Hindi ako nagsasabi sa iyo, sa iba. Magbabayad ka pa rin, hoy. Okay? Magbabayad ka pa rin. Okay? Hindi ko sabihin, ang utang mo kasalanan sa Panginoon. You understand? So, in Christ, sabi ng isang manunulat, in Christ was united the human and the divine. Nakalain mo yun? Kakosa mo si Lord. Amen? Nakalain mo yun? Kaibigan mo si Lord. Nakalain mo yun? May malalapitan ka. Nakalain mo yun? Hindi siya galit sa'yo. Amen? Hallelujah. It doesn't matter kung napaka-frustrating. Minsan gusto natin magpakabait, hindi tayo mabait. Amen. Sa totoo lang, hindi tayo mabait eh. Isa lang ang mabait. And His name is Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo raw ay naging isa. Ang tao at ang Diyos ay nagkaisa. His mission, ang mission ni Lord, ni Jesus, was to reconcile God to man. And to reconcile man to God. To unite the finite. Ano yung finite? Yung may hangganan sa walang hangganan. Amen? To unite the finite with the infinite. Okay? Hindi po finite yung isa infinite. Hindi. Infinite. Okay? Hallelujah. Para tama lang ito lang sa inyo. Kaya hindi rin siya finite. Finite. Okay? Ibig sabihin, may hangganan. Okay? Yung isa, walang hangganan. Infinity. Yung walang hangganan, si Lord yun. Ang may hangganan, tayo. Now, ano kung nangyayari pagka ikaw ay nakiisa sa walang hanggan? Magiging walang hanggan. Amen. Amen? Hallelujah. And so, but now in Christ Jesus, Ephesians chapter 2, verse 23, you who formerly were afar off, ikaw na napakalayo sa Kanya, ikaw ay inilapit. Paano kayo inilapit? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Sa unang panahon, Pangulong Pari lang ang pwedeng pumasok sa tabernacle na tinatawag, sa templo. Hindi tayo pwede. Kung hindi ka Pangulong Pari, hindi ka pwedeng pumasok. Mag-worship ka doon sa labi. Amen? Mas lalong marami magre-reclam. Kasi sa labi ka mag-worship, ako lang ang papasok dito. Ako lang ang privilege. Okay? Ayaw ko rin yun. Napaka-boring, di ba? You understand? Ngayon, in the New Testament, lahat pwede nang pumasok. Amen. Okay? Binigyang laya ng Panginoon. Sabi niya, ayoko na sa chosen few. Gusto ko lahat ay makasamba sa amin. Ayan mga kapatid. Hallelujah. The Lord has opened a new and a living way. Inilapit tayo ng Panginoon.
sa Kanya. True reconciliation, ang tunay na reconciliation, sabi ni Desmond Tutu. Si Desmond Tutu ay chairman ng Reconciliation Committee ng apartheid, yung kaguluhang nangyari sa South Africa between the blacks and the white. Okay? Ang tunay daw na pagkakaisa is never cheap. Reconciliation is never cheap. For it is based on forgiveness. Dahil lahat ng reconciliation hindi mangyayari kung ang isa hindi magpapatawad. Amen? At ang forgiveness na yun ay very costly. Eh nung panahon yun, ang black people of South Africa, they cannot forgive the whites. Nagdusa sila ng ilang taon, daan taon sa mga puti. Kanya lang, there is a guy and his name is Nelson Mandela. Yes. Remember Nelson Mandela? Amen. Nelson Mandela went to prison in behalf of all Africa. At nung pinalaya siya, sabi niya, we will not avenge ourselves. Hindi tayo maghihingandi, papatawarin natin sila. Amen? And so, forgiveness in turn depends on repentance. Kailangan din yung nagkasala ay magsisi, which has to be based on an acknowledgement of what was done wrong. Dapat ay akuin nila ang kanilang ginawang masama. And therefore, on disclosure of the truth, at ang katotohanan ay dapat na maibunyag. Alam nyo, parang kaligtasan natin. Kailangan natin ibunyag sa Diyos kahit na alam na niya. Kailangan na mga umpisa tayo sa Kanya. Kailangan sabihin natin dyan, Lord, ay minsan, kung pwede nga araw-araw, ibinubunyag natin sa Panginoon ang ating mga pagkakamali, ang ating mga shortcomings, and there are many. It is the only way that the blood of Jesus can cleanse us and reconcile us back to Him. Amen? And so, disclosure of the truth, you cannot forgive what you do not know. Ang kaibahan sa Panginoon, He can forgive because He knows it already. Amen? Pero yung mga tao hindi nila alam, hindi nila mapapatawad ang isang tao na hindi nila alam kung anong kasalanan. Amen? My friends, hallelujah. That is how effective the blood of Jesus is. This year, nung unang uwi ko, nagpunta kami sa Bohol. And nakita namin itong shrine sa Bohol nito. At ang shrine na ito ay replika ng shrine of the blood compact between Raha Sikatuna and Miguel Lopez de Legazpi. Sa inyong history, sino si Miguel Lopez de Legazpi? He is a Spanish governor of the Philippines. Kilala niyo si Magellan pero hindi niyo kilala si Legazpi. Okay? Si Magellan, nung bumalik na sa Espanya, iniwanan niya si Miguel Lopez de Legazpi na governor ng Pilipinas. Kasi tayo ay probinsya ng Spain during that time. Okay? Now, ginugulo sila ni Raha Sikatuna. Ayaw mag-submit ni Raha Sikatuna. And so, nagkaroon sila ng blood compact. Okay? Pumunta si Miguel Lopez de Legazpi doon sa Bohol, nakipagkaibigan siya kay Raha Sikatuna. Nag-slit sila ng kanilang kamay dito at ibinuhos yung kanilang dugo doon sa kopa ng alak. Okay? And they mingle it with blood, of course. Sinalo ng kaunti and bon appetit. Okay? Sabi niya, uminom ka, ako iinom din. Ito ang simbolo ng ating pagkakaibigan. Now, ang diferensya ng blood compact noon at ang blood compact na ginawa ni Lord sa atin, ang blood compact na ginawa ni Lord sa atin, panghabang buhay. Amen! Ang blood compact ni Sikatuna at saka ni Miguel Lopez de Legazpi, hindi lang Tagalog. Amen? Bakit? Kasi pareho silang hindi sumunod sa terms and conditions. Amen? Nagkaroon pa rin ng digmaan. Okay? Kasi matatapang daw ang mga Boholano. Sino ang Boholano dito? Praise God. Okay. Meron tayo. Okay? Ingat kayo kayo. Boholano yan. Okay? And so that brings us to the last but not the least. Are you still with me? Yes! Okay.
the last but not the least, and this is one of, I like this, I like the last better than all the three, although the last cannot happen without the first three. But the last one is the pinnacle of what God has done because of His blood. Because of His blood, we are overcome. Tayo raw ay mananaog. Okay? Matagumpay. Amen? Bakit? Sabi po sa Revelation, for the accuser of our brothers and sisters, ang humuhusga daw sa ating mga kapatid na lalaki at babae, at nag-a-accuse sa kanila before our God day and night. Akalain mo yun? Mayroon nang nagsusumbong sa iyo. Hindi siya nagmamarites. Hindi si Marites ito. Ito ay masahol pa kay Marites. Ito po si Satanas. Umaakit sa langit. At isinusumbong ka niya sa Diyos Ama. O, yung anak mo doon sa lupa, nagkasala na naman. Kawawa naman si Satanas. Pabalik-balik siya sa langit. Okay? Hello? Eh, yun ang sinabi niya. The accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night. Nagsawa na ang Panginoon sa kanya. Itinapon siya. Sabi niya, tumigil ka na. Marites. Okay? They triumph over him. Paano daw sila nagtagumpay sa kanya? Paano daw tayo magtatagumpay sa diablo na humuhusga sa atin? Okay? Hallelujah. Remember, hindi ito yung kaaway mo sa Facebook, ha? Okay? Ang diablo. Okay? How many of you believe na may diablo? Yes! Katabi ko siya. Hindi yan nakalimutan natin. Espiritu siya. Espiritu siya. Isang bagay lang, maaari niyang gamitin ang katabi mo. Pero hindi siya yun. Okay? Sabi niya, paano daw natin na-overcome ang accuser of the brethren? Paano natin na-overcome itong taga-sumbong natin? Na-overcome daw natin siya by the blood of the Lamb. Okay? Nang dahil sa dugo ng kordero ng Diyos. Ano yung kordero? Tupa. Amen? Ano yung bakit tupa ang sinabi dyan? Hindi si Jesus. Kasi nga si Jesus ang tupa. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Sa Latin ay Agnus Dei. Okay? Ang tawag ay Agnus Dei. They triumph over him by the blood of the Lamb. And then may kasama pa, by the word of their testimony. Ano yung word of testimony natin? Na kailangan mong ipagsabi. Kailangan mong i-confess. Kailangan mong i-confess. Kung pwede lang sabihin mo gabi-gabi, I am bought by the blood of Jesus. Ako ay binili na ng dugo ni Jesus. Ako ay hindi na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ako ay hindi na sa ilalim sa kapangyarihan ng diablo. Ako ay binili ng dugo ni Jesus. And you know what? One of the things that deliverance ministers always use as a parang weapon na against those who are being overcome by the evil spirit. Minsan sinasama nila ito sa exorcism. Okay? I adjure you by the blood of Jesus. Kaya lang, huwag na natin hintayin na ikaw ay saniban pa ng masamang espiritu. Gamitin mo na siya kagad ngayon. Amen? Hallelujah. Tanggapin mo ang dugo ng Panginoon. Okay? Hallelujah. And by the word of their testimony, hindi nila minahal ang kanilang mga buhay. They did not love their lives so much as to shrink from them. Meaning to say, nakahanda silang magpakamartir. Okay? Para lang ma-overcome ang kaaway. Now, in the Old Testament, here is one passage that is very, very popular
for all of us. Sabi ni Lord sa Israel, pag nakita ko ang dugo, I will pass over you. Kailan nangyari ito? Kailan niya sinabi ito? Sinabi ito ng Panginoon sa Israel nung panahon na palalayain na sila sa Egypt. Nung gabi niyon, before natapos na yung 10 plagues, yung kahuli-hulihang plague na number 10 is the death of all the firstborn, ang kamatayan ng lahat ng panganay na anak. And maging sa Israel ay sinabihan ng Panginoon para maligtas kayo sa angel of death, sa anghel ng kamatayan na darating ngayong gabi. Kailangan punasan ninyo ng dugo yung inyong mga pintuan sa itaas at sa magkabilang tabi. Ay lagyan ninyo ng dugo ng tupa na inyong pinanain. Yung tupa kakainin nyo ngayong gabi, magsasaya kayo. Okay? Bakit? Sabi ng Panginoon, pag nakita ka ng anghel na kamatayan yung dugong yun sa inyong mga pintuan, hindi siya papasok para patayin ang inyong pangalan. Amen? My friends, hallelujah, napaka-makahulugan po nito sa ating panahon. Bakit hindi tayo ginagalaw ng diablo? Dapat sana ay kung meron lang pahintulot ang diablo, ay may patay na tayo lahat ngayon. Okay? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Yun ang mission niya sa iyo. The thief cometh, ang magnanakaw daw, ay darating upang to kill, okay? To steal, and to destroy. Para pumatay, kung hindi ka man niya mapatay, nanakawin niya ang iyong joy, okay? Wawasakin niya ang iyong relationship. Hello? Hallelujah. And so, I'd like you this morning na hihilingin mo ang dugo ng Panginoon para sa iyong pamilya. Yes. Upang nang sa gayon, the thief that will come, the angel of death that will come, isa lang ang pakay niya sa pamilya mo, to destroy it. Then in prayer, apply the blood of the Lamb. You see, you don't have to buy blood in the market and put something on your bed. Your employer will not like it. But you can pray. And the principle of the word is going to be as potent and maybe much, much more potent and much, much more powerful when you pray. Lord, I apply the blood of Jesus to my family. Mention this one also. I apply the blood of Jesus to my husband so that he will not give me burdens in the year. Nagtatawa kayo? But this is your salvation. I am teaching you exactly what you need to do. And I want you to do it as I am saying this to you word for word. Apply the blood of Jesus. Why? Because it is by faith. It is by faith. Yes. It is by faith. Yes. Hallelujah. And so when Jesus is the blood, hallelujah, I will pass over you. The same angel of the Lord today will not say, when I see your good works, when I see your accomplishment in ministry, when I see your righteousness and holiness or how good you are, then I will give you a free pass. No? Doesn't work that way. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Our righteousness is as good as filthy rags. Maruming saan ang ating natuwiran. He will instead say, when I see the blood of Jesus on you, I will pass over you. Hallelujah. Sanyo, Passover is still celebrated in Israel up to today. Let us celebrate Passovers in our life. Think of how many times the Lord has spared your family. Yes. Think of how many times the Lord has spared your
your properties. Alam niyo, one of the testimonies I can tell you is this. Alam niyo, yung bahay namin ay 2 andana, and it is all in cement. Okay? That was built in 30 years ago. Napakarami ng lindol ang dumaan. And they always ask me, matibay ng pagkakagawa ng iyong bahay. Sabi ko, hindi. It is covered by the blood of Jesus. Amen. Amen. Why is it covered by the blood of Jesus? Because, alala ko ba, bago kami nagsimula ng paggawa ng bahay ngayon, nagkaroon kami ng dedication of property. Nung pinili ko yung lupang yun, tinawag ko yung pastor, sabi ko, dali kayo at i-dedicate natin itong lugar na ito sa Panginoon. That is how you cover your place with your precious blood. Nung natapos yung bahay, I again called the pastor over and let us dedicate this house. This house is for the glory of God. Amen. Hallelujah. Ngayon na tapos na yung renovation, magpapa-thanksgiving na naman kami. And sasabihin namin, this house belongs to the Lord. Amen. My friends, that is our life. That is how the blood of Jesus is applied in your lives. Pagka wala kang relationship kay Lord, hindi mo ginagawa ito. You understand what I'm saying? Yes. You never even mention that in your prayer. But if you have a relationship with God, the blood of Jesus overcomes. Hello? Amen. Maaring yung first 3 is a reality in your life, but the third one is not. It's about time that the third one is going to be a reality in all of our lives. Why? Because the blood of Jesus overcomes. Amen. Amen? Go ahead, give the Lord a hand. The thing that the blood of Jesus has done is this. He has disarmed the powers and authorities. He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Hallelujah. Di daw tayo dapat matakot sa mga kapangyarihan at mga otoridad ng spiritual powers and authorities. And he's speaking about the spiritual in the heavenlies. Amen? Sabi niya, ang diablo daw ay binigyan niya ng kahihiyan. Itong word na public spectacle. Ano ibig sabihin ng public spectacle? Okay? Pampublikong spectacle? Hindi. Dalawang ibig sabihin ng spectacle. Spectacle is an old English word for eyeglasses. Another word for spectacle is something to behold. Okay? Ngayon, pag sinabing public spectacle, kahihiyan niya. Ipinahiya niya ang buong kawan ni Satanas dahil nagwagi siya sa kanila sa pamamagitan ng cross. Amen? Hallelujah. Then the last but not the least, and this one is for all of you who are suffering like me. He himself bore our sins in his body. Again, pinasan niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan on the tree or on the cross so that we might die, kasi upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay sa righteousness, mamuhay sa katuwiran. And then he said something that is very important to our message. By his wounds, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Alam niyo, pagka may sugat, may dugo. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ikaw ay gumaling. Now, there's a lot of meaning for this one again. It can be physical healing, yes. I believe that Jesus still heals today, okay, by virtue of what he did on the cross, by his blood, yes. But it can be emotional healing as well, or the healing of generations or generational sins.
But whatever it is always good for you and for me. We need to claim healing by the blood of Jesus. Amen? Lagi mong banginin, pagka ikaw nahihirapan, Lord, you already said that I am healed because of what you did on the cross of Calvary. Amen? Hallelujah. My friends, the blood of Jesus is redeeming. The blood of Jesus is purifying. The blood of Jesus is reconciling us. And the blood of Jesus is reconciling. So would you close your eyes with me? As many of you this morning, you want to receive the blood of Jesus in your life again. Or maybe you want to appropriate, you want to use that blood. You want to say, Lord, cover my life, cover my family, cover my everything, Lord, that you have given me. I pray that you are going to cover it with your precious blood. Kung ikaw ay narito sa kauna-unahang pagkakataon, kapatid, at alam mo sa sarili mo na wala kang ugnayan sa Diyos, kapatid, huwag kang manatakot, huwag kang mahihiya. Ngayon ang pagkakataon na ang dugo ng Panginoong Yesus ay maipahid sa iyo, na matanggap mo ang katotohanan ng dugong ito ng Panginoon na inialay niya para sa iyo lamang. Kapatid, huwag kang manatakot, huwag kang mahihiya. Katulad mo lang kami, makasalanan. Katulad mo ngayong araw na ito ay hinamon kami ng Panginoon. Nayapusin namin siya, tanggapin namin siya, tanggapin namin ang katotohanan ng kanyang dugo ay ibinayad sa aming mga kasalanan. There is nothing that the blood of Jesus cannot do for you, my friend. And so this morning, lahat po tayo, anuman ang kalagayan mo, nagsasuffer ka man, kung anuman ang iyong pinagdaraanan, let us allow the blood of Jesus to cleanse, to overcome, to reconcile, hallelujah, and to redeem us, hallelujah, this morning. And so, lahat po tayo, ngayong umagang ito, kung sino ka man na may pangangailangan sa Panginoon, kung sino ka man na magsusuko ng iyong buhay sa Panginoon, will you lift up your hands right now, right now? Taas mo ang iyong mga kamay, at tayo po ay manalangin. Ako po ay manalangin muna sa lahat ng tatanggap sa Panginoon, sa lahat ng magkakaloob ng kanyang buhay, at tatanggap sa sacrifice, tatanggap sa dugo na inialay ng Panginoon para sa Kanya. Kapatid, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Lord, salamat po sa mensahe na aking narinig. Lord, naniniwala po ako na ako ay mahal mo. Naniniwala po ako, Panginoon, na ako ay inibig mo na. Lord, hindi ko pa alam ang lahat. Alam ko, Panginoon, na ako ay inibig mo na. Alam ko, Lord, na ako ay pinili mo na. Sapagkat ako ay narito ngayong umagang ito. Kapatid, sabihin mo sa Kanya, Lord, patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng maling desisyon na ginawa ko sa buhay. Patawad, Lord, sa lahat ng aming mga pagtalikod sa iyo, paglingon sa iyo, paglayo sa iyo, Panginoon. Lord, ilapit mo akong muli katulad ng iyong pangako. Ilapit mo ako, Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo na iyong inialay sa cross para sa akin. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. And Lord, hindi pa nananalangin ko rin ang lahat ng naririto ngayon na nagsasuffer sa kanyang katawan, nagsasuffer, Panginoon, sa kanyang relationship, nagsasuffer, Panginoon, sa kanilang pamamahay. Lord, we apply the blood of Jesus to our families. We apply the blood of Jesus to our possessions. We apply the blood of Jesus to our relationships. We apply the blood of Jesus to our children. We apply the blood of Jesus to our husbands. We apply the blood of Jesus to everything that we care about. We apply the blood of Jesus. We apply the blood of Jesus even in our employers' homes. Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan, sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Salamat, Lord. Salamat sa katagumpayan because because of your blood, Panginoon.
We will overcome. We will overcome. We will overcome. We will overcome. Lord, salamat po sa araw ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa napakatamis na pangalan namin, Panginoon Jesus, at ang lahat ay pagsabi na, salamat po natin.